Breaking news. Nako po, nagsimula na ang Bendalo. Ngayong June 8 po, itong Blue Ribbon Committee na isang bugok at bulok na hearing. So ngayon mga kababayan, yung dalawang tuplok nagbida-bida. Pati yung filingero na SP nila na si Win Gatchalian. Dito mga kababayan, pinabulaanan ni Tuplok na isa siya sa mga akusado na nakatanggap ng mali-malitang kwarta. Dito naman kay Raffy Tulfo, naggaling-galingan. Dito mo makikita mga kababayan na talagang gusto nila na guluhin ang pag-iimbestiga dito sa Blue Ribbon Committee para mailihis ang tunay na nangyari, para mapagtakpan ang tunay na pagnanakaw. Dito po mga kababayan, tila binebend the truth. Kumbaga may bendalo, syempre nagawa na nila. May bend the truth mga kababayan. Gusto nilang itago yung tunay na pangyayari. So dito kay Raffy Tulfo, na bida-bida, nakakala mo nasa radyo pa at TV. Tila komentarista pa, tinawag na kargador at sinungaling ang mga 18 Marines dahil sa pagkakadawit ng mga personalidad na malalaking pangalan kasama ang kanyang kapatid. Pati siya mga kababayan kasama dito. 'Di ba mga kababayan ko? So ngayon, alam nyo ba na isang ginawaran ni Raffy Tulfo ng gawad, ano tawag dito? Pakinggan po natin. 'Di ba sa kanyang programa noon, yung mga gawad karangalan, nako po, galit na galit yung isa sa mga ginawaran niya ng parangal. Alam nyo ba yung trophy o plaque, yung certificate na binigay ni Tuplok, itong si Raffy Tulfo na ito, talagang binasag at pinunit-punit na pinamukha kay Raffy Tulfo na isang kupal ito sa Senado. Pakinggan po natin bago natin ipakita itong hearing na ito ng mga bulagaan. Ito po mga kababayan, magugulat po kayo. Talagang pinunit-punit ang papel at plaque at trophy. Tignan nyo po mga kababayan na ito yung gawad kalinga or gawad parangal, 'di ba? Sa mga natatanging mga Pilipino na nakagawa ng magaganda sa kanyang komunidad. So ngayon, galit na galit po ito kay Raffy Tulfo. Bakit kaya galit na galit ito? Ito po. Sabi mo na kung nakawag. Ayan. Ito ay binigay sa akin ni Senador Raffy Tulfo ng gawad katapatan ng kanyang programang 92.3 Wanted sa radyo. Ayan. Plus ito, Grabe. bilang patunay sa inyo, baka sabihin naman ng mga baser dyan, gawa-gawa ko lang ito, no? Ito, picture namin. Ayan at pirma. Ito kami mga bats. At may pirma pa ni Tulfo yan, Nining Ataduran. At nabigyan pa ako ng award ng mayor ng Magalang, Pampanga. Yan, appreciate. Dahil sa kawalang hiyaan mo, Raffy Tulfo, no? At ikaw ay naging inutil sa Senado, sinira mong tiwala ko sa iyo at tiwala ng maraming tao na mamaya na bumoto sa iyo. Wala kang bayag na ipaglaban ang karapatan ng mamamayan. Ito, bilang patunay. Ayan, bilang patunay. Pupunitin ko. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Hindi ka dapat naglilingkod dahil nung una pa sinabi mo, magunaw man ang mundo. Magunaw man ang mundo, ay hindi ka papasok sa politika. Ito, ayan. Itong ano mo, Ayan, babasagin tatapos po. ko, susunugin ko. Wala. Ayan, babasagin, susunugin, pinagpunit-punit yung certificate at plaque na binigay ni Raffy Tulfo na pinangako niya kasi mga kababayan na hindi siya pupunta sa politika, hindi siya tatakbo at magiging politiko.
kahit magunaw ang mundo, magkawasak-wasak yung maleta. Nung nakakita ng maleta, ayun, tumakbo ng pagkapolitika. Ngayon mga kababayan, galit na galit itong isang ginawaran niya ng gawad parangal na talagang nadismaya ito. At talagang sukdulan ang kanyang galit sa mga tulpong ito. Dahil nga po, pakitang tao, talagang tila abot langit ang panloloko sa bansang Pilipinas. Mga kababayan ko, itong si Rapi Tulfo at si Tuplok, magagaling lang ito sa media, sa komentarista. Araw-araw nilang binabanatan ang mga korap na politiko. Pero ngayon mga kababayan nang sila ay nasa politika na at mga senador na, naging walang kwentang tao na. Ayan ang kasaysayan po mga kababayan ng balita natin. Wala kang kwentang tao. Sayang, lahing Hapon ka pa naman. Sinasabi mo, ngayon, takot ka ba? Ayan. Wala ka ng bayad. Yung bayad mo napunta na sa mukha mo. Sabi mo na kung nakakot. Mga kababayan, ito ay binigay sa akin ni Senator Rapi Tulfo ng Gawad Katapatan ng kanyang programang 92.3 Wanted sa radyo. Plus ito, makita nyo, wanted sa radyo, Gawad Katapatan, Fortunato B. Hipolito. Ayan mga kababayan, talagang isinusumpa itong si Rapi Tulfo na walang kwenta si Senado. Talagang wala kang marinig na sentimento sa nangyayaring nakawan. Mas nagrereklamo pa siya sa walang wifi at data ng Senado. Nawalan ng aircon, nagrereklamo. Pero sa nakaw na trilyon, tahimik pa kay Lito Lapid, mga kababayan ko. So ngayon, iparinig po natin ang galing-galingan nila dito sa Blue Ribbon hearing ng mga kupal. Dahil tinawag ni Tuplok, Rapi Tulfo, na mga kargador na sinungaling. Na tila ba itong si Rapi Tulfo ay nagiging abogado ng mga akusado. Pakinggan po natin mga kababayan na talagang magkapatid nga ito. Mga sinungaling at budulero. Senate President, Senate Pro Tempore, Win Gatchalian. Maraming salamat, Chairman. And let me acknowledge and thank our Chairman, Chairman Erwin Tulfo, for calling this hearing/consultative meeting. Let me also thank our Vice Chairman, Vice Chairman Kiko Pangilinan, and of course, all the members of this esteemed committee. Unang-una sa lahat po, nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official na invitation. Paano naman pupunta? Hindi naman ang tawag dito yung safety at yung situation ng ipapatawag niya, tila hindi safe mga kababayan dahil sa ginagawa ni Erwin Tulfo na may mental issue, na tila may bipolar na pag-uugali, yung mainitin ang ulo, na talagang nawawala siya sa katinuan. Isipin nyo mga kababayan, sinabihan si Marcoleta na bibit-biting kita, kwikilyohang kita, kahit isang matandang senador, hindi lang ginalang binastos pa. Isipin nyo mga kababayan, may ganyang bang matinong senador? Paano pupunta yung 18 Marines at si Attorney Baligod at si Mike Defensor kung hindi nila alam kung sila ay nasa kamay ng in good hands sila? Di ba mga kababayan, nagdesisyon si Attorney Baligod na hindi sila pumunta. Mga kababayan ko, kasi i-bend nyo the truth. You bend the truth. Ngayon, dismayado ka. Hindi mo alam na dismayado kasi ikaw, hindi ka naman legitimate na Blue Ribbon Committee, SP Chairman. At itong si Benda Itlog, si Bendalo Tuplok, at itong kupal na Rapi Tuplok, talagang isinuka at sinumpa ng kanyang binigyan ng gawad
katapatan. Sinira yung plaque, yung certificate kasi nga itong dalawang ito, hindi sila nababagay sa pagbibigay lingkod sa bayan kasi nga walang kwentang tao mga ito eh. Ganyan po ang nangyayaring sistema. Dati binabanatan yung mga kupal, mga bobong, mga bugok at demonyo. O, galing kay Kupal Erwin Tuplok yan. Hindi sa atin mga kababayan, inuulit lang natin. So ngayon, sirang-sira na ang mga imahe ng mga ito. O, ituloy pa natin. Ipinost to sa website. Itong ating consultative meeting today ay ini-stream rin po sa website. At makikita ho natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan ka pumunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Marami ho kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. O, kita nyo, pag sila mga kababayan, maraming mga gaps at mga inconsistencies. Talagang dito pa lang mga kababayan, hindi mo na kakakitaan ng isang impartial na pagsasagawa ng investigation. Tila nag-aabogado sila sa mga akusado. Isipin nyo, itong si Rapi Tulfo, sinabihang kargador at hindi dapat daw itulad kina Jose Rizal at kina Emilio Aguinaldo at Lapu-Lapu itong mga Marines na ito. Kasi nga, sila ay naghawol, sila ay na-discharge at hindi maganda ang kanilang ginawang paglilingkod sa bayan. Isipin mo mga kababayan, may mga ganun bang mga senador? Bakit? Pag ex-convict ba, halimbawa, hindi na pwedeng maging testigo? Mga bobo! Diba mga halimbawa lang. O halimbawa, teacher siya. Nag-awol siya. O, tapos testigo. O nag-awol, hindi na pwede. Mga tanga, bobo. Huwag nyo ngang lokohin ng mga tao. Magagaling lang kayo sa mga away mag-asawa. Sa mga hindi nagbabayad ng utang. Sa mga agawan ng lupa. Sa mga agawan ng mga titulo. At agawan ng mga asawa at chismisan sa kanto. Nag-away mga lasenggo. Tinira ni kumare, si kumpare. O, diyan kayo magagaling, mga tuplok kayo. O ngayon, nasa Senado kayo. Nawala yung pagiging makabayan nyo. Dati, Duterte kayo ng Duterte. Kapit tuko kayo para umayon sa trending na issue. Bilib na bilib kayo kay Tatay Digong. Naka-naka, nung wala na si Tatay Digong, aba, anti-drug war na kayo, mga kupal. Yan ang sabi ng tao, mga kababayan ko. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at para po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito. Pero sa ganitong sitwasyon, ako po personal na nadidismaya dahil hindi ho tayo nagkaroon ngayon ng pagkakataon para matanong sila at lalong klaruhin yung mga kanilang isinasabi itong mga nakaraang mga panahon. Sa alam ko, marami ho silang inikutan na iba't ibang venue para magsalita. Pero ito po yung pinakamahalagang venue para po ilahad ang katotohanan. So, sa ganitong punto, ako po yung nagpapasalamat po sa ating chairman sa kanyang paghahanda dito sa ating aktibidad ngayong araw na ito. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kasamahan dahil nagbigay ho sila ng oras at naghanda sila, no?
para harapin po itong mga 18 bodyguards na 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 marami pong sinasabi tungkol po sa iba't iba pong mga personalidad. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Pro Tempore, Acting Senate President Wayne Gatchalian. We'd also like to acknowledge the presence of our colleague, Senator JV Ejercito, Senator Bamakino, Senator Tito Soto, and Senator Risa Ontiveros. Salamat, Chair. We now, I believe Senator Rafi has a statement. Imagine calm, hydrated skin with no redness. Ayan, mga kababayan, nakikita nyo po. Una pa lang, utal-utal na po ito, mga kababayan. Ituloy pa natin ito. Repair and hydrate in one step. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live Ito na. selling Wow. that happened here last Yabang, June no? 4. The way it happened, Oh, live selling daw yung ginawa nila SP Cayetano at Marcoleta, itong tuplok na ito. Oh, pakinggan natin ha. Oh, pakita natin bago natin i-play 'yan. Ito muna. Oh, kita nyo ha. Yung ginawaran niya ng ng Gawad Parangal. Tignan natin anong ginawa dito. Bakit na di sumayat? Sinuka si Rafi Tulfo dito. Ito po. Sabi mo na kung nakakot mo na. Ito ay binigay sa akin ni Senator Rapi Tulfo ng Gawad Katapatan ng kanyang programang 92.3 Wanted sa radyo. Plus ito, bilang patunay sa inyo, baka sabihin naman ng mga baser dyan, gawa-gawa ko lang ito, no? Ito, picture namin. Ayan na. At pirma. Ito kami, mga bats. At may pirma pa ni Tulfo yan, ni Niña Paduran. At nabigyan pa ako ng award ng mayor ng Magalang, Pampanga. Yan, appreciate. Dahil sa kawalang hiyaan mo, Rapi Tulfo, no? At ikaw ay naging inutil sa Senado, sinira mong tiwala ko sa iyo at tiwala ng maraming tao na mamaya na bumoto sa iyo. Wala kang bayag na ipaglaban ang karapatan ng mamamayan. Ito, bilang patunay. Ayan, bilang patunay. Pupunitin ko. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Hindi ka dapat naglilingkod dahil nung una pa sinabi mo, magunaw man ang mundo. Magunaw man ang mundo, ay hindi ka papasok sa politika. Ito, ayan. Itong ano mo, itatapon ko, susunugin ko lang. Wala kang kwentang tao. Sayang, lahing Hapon ka pa naman, sinasabi mo, ngayon. Takot ka ba? Ayan. Wala ka ng bayag, yung bayag mo napunta na sa mukha mo. Ayan, mga kababayan, sinasabi dito na yung bayag ni Rapi Tulfo napunta sa mukha niya sa sobrang kapal niya, mga kababayan. So ngayon, ituloy po natin ito. Itong sinasabi ni Rapi Tulfo na mga kargador na sundalo. Tingnan nyo, mga kababayan ko. the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito. Hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, Naks. nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Naks. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Naks. Nang nakinabang na kayo, tinatawag nyo ng kargador sila, ano? Makikita nyo talaga dito, mga kababayan, na tila isa po silang nag-aabogado sa mga akusado. Tignan nyo po yung kanilang mga sinasabi. Talagang maitutulad mo ang mga ito nung panahon ni Juan Bautista, nung panahon ni Herodes. Nung panahon ni Herodes kasi, mga kababayan, talagang talamak din ng bendalo. Yung katwiran, binabaluktot nila. Yung katotohanan, binabaluktot para itago ang kanilang gawaing masasama.
So si Juan Bautista, pinapatay po itong si Juan Bautista, si Herodes po, siya yung hari noon. Ginagamit po ng kapangyarihan ni Herodes yung kanyang mga kasama, yung mga senador. Nung panahon na yon, gaya ng mga ito, na dahil nga po sa kanilang ginagawang kasamaan, talagang lahat ng mga nagsasalita na ilabas ang katotohanan, pinapatahimik nila. Nandyan yung pananakot, panggigipit, at dumarating pa na ikukulong. O, kita nyo po, si JB or yung kapatid ni JB na si Jinggoy, kinasuhan, pinakulong ng plunder. Si Bong Revilla, yun yung mga front nila, mga kababayan. So, sunod-sunod nilang kakasuhan, si Marcoleta kinasuhan din. Inaabangan lang po ng taong bayan ngayon kung gagawin ni Erwin Tuplok na kukwelyohan si Marcoleta. Hoy! Erwin Tuplok, Rapi Tulfo, subukan nyo na galawin si Senador Marcoleta kahit isang piraso ng buhok niya. Kahit pitikin mo lang yung kanyang tenga. Nang makita mo ang kayabangan nyo, yung angas nyong dalawa mawawala. Ginalit nyo, ginigising nyo ang higanting natutulog akala nyo kasi kayo yung mga superpower na. Akala mo pusa na siyam ang buhay. Akala mo si Tagoro na sobrang lakas at ayaw niya nang tumira sa mundo ng mga tao. Gusto nang tumira sa mundo ng mga halimaw. Ganyan kayo magyabang. Di ba mga kababayan, itong si Erwin Tuplok, talagang pati si Aklas gustong bugbugin sa sobrang tapang mga kababayan. Di ba? Akala mo si Eugene na ang daming kapangyarihan. Akala mo si Manny Pacman na pag sumuntok one round lang, tulog na. Ganyang katapang itong si Erwin Tuplok na ito. Pero naka-naka, nag-sorry kay Marcoleta na duwag ang kayabangan. Hamunin mo ba naman? Hindi mo lang ginalang, binastos mo pa. Tinawag mo pang matanda. Ikaw nga, mukha ka ng matanda Kung si Marcoleta 71, ikaw mukha ka ng 80. Bumata ka lang dahil sa kababanat mo at katitira mo ng robas. Yan ang sabi ng mga tao. Diba mga kababayan, mahilig ka sa bebot. Yan ang sabi ng mga basher mo. Kasi nga tinuro ko rin ng mga Marine na mahilig ka sa mga bata na edad 16, 17. 19. O, kita mo mga kababayan. Human trafficking ang ginagawa mo. Dahil pera ng taong bayan ang ginagasto mo. Patunayan mo yan. Na yan ay mga paratang. Bakit tila ayaw mong paimbestigahan ta sinasabi mo, ipaubaya sa DPWH ang flood control. Kung may mga pork barrel kayo, ilagay na sa flood control. Ayaan na natin yan. Wag na nating imbestigahan. Tila nakikita na talagang defensive ka. O ito naman kuya mo. Ayan. Talagang sinumpa sa galit ang kanyang binigyan ng parangal. Kasi nga, inutil din ito. O tignan nyo mga kababayan, sobrang yabang din ito. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao.
Itong si Rapi Tulfo, parang hindi ka nag-grade 1. Mga ex-marine yan eh. Anong tawag mo dyan? Ex-kargador? Bobo ka ba? Inutil ka pala eh. Mga dating sundalo yan. Ano tatawag mo dyan? Dating security guard? Dating kargador? O halimbawa na gano ka, nag-retire ka. Bilang security ka ng bangko, ex-security ka. O halimbawa naghiwalay ka ng ex mong bebot. Anong tawag mo sa kanya? Ex? O anong tawag mo sa mga Marines? Marines yan, kahit pa mamatay sila, Marines sa mga yan. Ito, bobo din ito eh. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. So, ibig sabihin kung nag-awol sila, absent without leave, apektado na yung kanilang nalalaman nung sila ay naging kargador na pagkakasabi mo. Ibig sabihin, apektado na ito sa kanilang mga sasabihin. Oh, come on. Itong tuplok na ito, feeling righteous din mga kababayan. Tuloy pa natin ha. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Alam mo, Rafi Tulfo, para sa amin, mga bayani yan. Hindi gaya nila Trillanes at Madriaga na inyong sinusuportahan. Isipin mo, sundalong kanin, traitor Judas, tapos ex-convict, tapos may kaso pa na kidnapping, saan ka pa? Tapos yun, sinusuportahan nyo sa mga sinasabi at akusasyon kay Sara. Samantala dito sa 18 Marines, buti sana kung isa, dalawa lang ito, Rapi Tulfo. Kung hindi ka ba naman nag-iisip eh. Kung may laman yung utak mo, mapapasubalian mo ba ang katapatan ng mga sundalong ito? Diyos ko Lord! Diba? Kayo nga eh. Ang tapang-tapang nyo nun eh. Kayo ang sumbungan ng bawat Pilipino. Yung mga inaapi, yung mga inaaglahi, yung mga inapak-apakan ng mga malalaking tao, nandiyan kayo para umalalay. Nandiyan kayo para maging sandalan ng mga taong kulang sa kapangyarihan. Noon yun, kayo nila Ben Tulfo, Rapi Tulfo, may trio pang nalalaman. Pero anong nangyari sa inyo, mga idols? Ipinagpalit nyo ang inyong mga prinsipyo sa maleta na may lamang pera. Anong nangyari sa inyo tapos ngayon? Kung ano pa ang katotohanan, binabaluktot nyo. Dati araw-araw kayong bumabanat at bumibira sa mga politikong lapastangan sa taong bayan at hindi gumagawa ng trabaho. Tinitingala kayo dati ng mga Pilipino, isa rin ako sa mga humanga sa inyo. Pero ngayon, nawala na. Yung paghanga, napalitan ng galit dahil sa ginawa nyo na panlilinlang at panloloko sa mga Pilipino. Binudol nyo ang mga Pilipino. Pinaasa nyo ang mga Pilipino. Sa buong pag-aakala namin na pag kayo ay nanalo, isa kayo sa magiging katuwang tagapagtanggol ng mga Pilipino para labanan, ipaglaban ang katwiran at katotohanan. Pero anong nangyari? Isa pa kayo sa mga bumabaluktot ng katwiran. Binabalagbag ang katotohanan. Pinagtatakpan ang dapat hindi pagtakpan.
Pilit nyong inililihis ang katotohanan na sana ay ibigay at hindi pagkait sa sambayanang Pilipino. Ganyan, nagngingit-ngit sa galit ang mga Pilipino na nabudol nyo. Diba mga kababayan ko, tuloy pa natin. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. O, kita nyo mga kababayan, di ba sila yung ano dyan, yung mga nag-iimbestiga mga kababayan? Hindi naman sila yung mga nagre-reklamo. Sila lang yung nag-iimbestiga. Bakit tila itong direksyon ng mga salita ng bibig nitong si Raffy Tulfo, tila siya yung tinatamaan. Kasi nga mga kababayan, isa rin siya at ang kanyang kapatid na dinaanan at kumobra ng pera na nakalagay sa maleta. Doon sa tinatawag niyang kargador na inaaglahi niya na hindi raw pwedeng iparis kina Sigat Jose Rizal at sa mga kababayan natin na OFW. Wala daw silang karapatang sabihin mga bayani ito dahil hindi sila nagsasabi ng totoo. Kayo ho ba mga kababayan ko? Sino ang kapanipaniwala? Itong tuplok na ito, yung magkapatid at itong mga bendalo na ito o sa mga 18 Marines? Magkomento kayo. At dito papasok ang Pangulo kung punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadahan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video. Ayan mga kababayan, talagang nag-aabogado na kahit hindi abogado. Dito mo makikita na hindi sila parehas mga kababayan. Ipinagtatanggol na yung mga akusado dito. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pari? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33... Maleta din ba dinala mo? Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir, sobre pera, lang. sir. Kita ko mismo, sir, eh. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Pangalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16e noong 2024. Pumutok yung flood control po 2024. Talang gagawin lahat nila mga kababayan para maitago yung katotohanan dito. Talagang dinedepensahan nila yung mga akusado. Kaya nila Erwin Tulfo, itong mga Tulfo na ito. Kasi itong Raffy Tulfo na ito, meron din daw ito, yun yung sabi. Kagaya ng kapatid niya. Mga kababayan ko, tuloy pa natin. Salita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan?
papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng Bagman sa hearing. Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamaan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. O ayan mga kababayan ko. Nakita niyo na po ang pagbida-bida ni Rapi Tulfo dito. Talagang binabaliktad niya at hindi raw totoo at gawa-gawa lang at chismis itong mga 18 Marines na ito. Talagang pinabulaanan niya na may kredibilidad at hindi pwedeng ipares kay sa kahit sa anong bayani, mga kababayan. Pangapat, aking pinasilip ang lugar na yon sa Makati. Video 4, money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandiyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark. O kita nyo, pati kay Tito Soto, hindi raw totoo. Mga sinungaling daw yung 18 na kargador. Ito po yung mga katawagan na sinasabi ni Rafi Tulfo na nagbida-bida dito. Or Executive Assistant Mark. At ang pangbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ang isang letrato ay delivery na nangyari noong panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Webes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster at kasapi ng media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang propesyon natin. Ayan mga kababayan ko, galit na galit si Rapi Tulfo. Pinaringgan si Marcoleta dito. Totoo naman na bayaran kayo. Huwag nyo nang itanggihan. Kaya mga kababayan, this is The Wonders Philippines. Isang like, isang share po. Bali-balita po, may malakihang rally sa June 12. Hindi ko alam kung kumpirmado po ito for transparency for a better democracy. Ito ay buong kapatiran po. Tulad dati nung ikalawa, ikatlo na ito mga kababayan.
tila magaganap ng higanteng rally. Kita-kita po tayo dyan, mga kababayan. Pagka namukhaan nyo po ako, kung gusto nyong magpa-picture sa akin, hindi po ako suplado, mga kababayan, sa mga kapatid. Sabihan nyo lang po ako. Salamat po.